Simula April 9, papayagan na sa mga piling oras ang mga provincial bus sa EDSA bilang paghahanda sa dagsa ng mga babiyahe ngayong Semana Santa. At asahan na rin daw ang road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Saksi, si Oscar Oida. Pagpasok ng gabi ng April 9, asahan ang makakakita ng provincial bus sa ilang bahagi ng EDSA. Ayon sa MMDA, papayagan silang dumaan sa EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ngayong inaasahang magsisimula ang dagsa ng mga pasaherong biyaheng probinsya para sa Semana Santa. Pero bawal pa rin pong tumawid, meaning yung mga buses galing sa north hanggang Cubao lang po yung pinakamalayo nilang destinasyon. Yun naman pong galing south hanggang Pasay lamang. Simula April 16, Miyerkules Santo, hanggang April 20, Linggo ng Pagkabuhay, 24 oras sa silang papayagan sa EDSA, pero bawal pa rin tumawid mula NLEX hanggang SLEX. Sa mga bus terminal naman sa EDSA, ipatutupad ng MMDA ang nose-in, nose-out policy para tuloy-tuloy ang biyahe. Bawal pong maniobra sa karsada dahil alam niyo naman po pag nag-maniobra kahit 1-2 minuto lamang yan, ang effect niyan po sa traffic ay humahaba. Para naman sa mga pribadong sasakyan, suspendido ang number coding scheme sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Maglalagay rin ang MMDA ng tow trucks, ambulansya at iba pa sakaling may masiraan o maaksidente sa daan. 6 na portable CCTV cameras ang ide-deploy para makatulong sa pag-monitor, gayon din ang mahigit 2,000 MMDA personnel. Magpapatupad ang MMDA ng no day off, no absent policy sa kanilang mga tauhan mula April 16 hanggang 21. Sa panahon ding yan, asahan ng magkakaroon ng road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Marami po tayong i-allow na construction sa ating mga karsada, particularly road reblocking ng 24 hours. Magsisimula po yan ng April 16 hanggang April 21 ng 5 a.m. Pero dapat po by April 21, which is a Monday ng 5 a.m., malinis na po yung karsada at madadaanan na po. Para naman sa mga suki ng MRT3, wala munang biyahe ang tren mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay para sa maintenance activities. Extended naman ang operating hours sa Miyerkules Santo. 10:30 p.m. ang last trip mula North Avenue habang 11:09 p.m. mula Taft Station. Sinuspindi naman ng Department of Transportation ang pagbabawal ng MRT3 sa mga bagahe na lampas 2 feet by 2 feet ang laki. Ipinatupad noon ang polisiya dahil kumakain daw ito ng malaking espasyo sa bagon. Pero kinestyon at pinareview ito ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos punahin ang polisiya online. May mga commuters na galing ng probinsya, siyempre malaki yung dala. Paano mapapadali yung commute ng tao kung lilimitahan nila? Kaya sila nag-MRT number 1, gusto nila mapadali. Di ba po? Kasi ilang minuto lang ang biyahe. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. 14 na babae ang nasagip ng mga otoridad mula sa umano'y pambubugaw at 8 sa kanila mga menor de edad. Saksi, si John Consulta, exclusive. Sa magkahiwalay na operasyon kahapon, nakuna ng NBI Rizal District Office ang aktual na pagbibilang ng pera ng 2 umano'y bugaw. Ang sumunod dito, ang agarang pag-aresto sa kanila. Sinagip ang 14 na babaeng binubugaw ng mga suspect. Ang ilan, nakasakay pa sa taxi, habang ang iba, nasa kwarto sa isang motel. 8 sa nasagip, pawang mga minor de edad. Ayon sa NBI Rizal, online ang transaksyon ng mga suspect sa mga parokyano. Itong mga perpetrators, meron silang binuong GC, group chat. So doon nakikipag-transact. Nagpapadala ng mga pictures ng mga babae for prostitution. Nag-meet muna sa isang cafe, restaurant, na adjacent lang, malapit lang sa motel kung saan mag-check-in. Galing Caloocan at Binangon ng Rizal ang mga nasagip, ang isa sa mga biktima. We discovered that one of the victims that we were rescued was also the one we rescued
during our previous operation. So, bumalik sa dating trabaho. Nahanap ang dalawang suspect sa reklamong qualified trafficking na may parusang 2 hanggang 5 milyong pisong multa at habang buhay na pagkakakulong. Kailangan lang po talaga. Pero alam ko pong mali. Sobra pong pagsisisi. Pag nakalayo po ako, hindi na po ako babalik sa ganito. Hindi ko naman po alam talaga. Ganun po talaga mangyari, sir. Wala po, hindi ko po talaga kalala, sir. Ayon sa NBI, isa sa ilalim sa counseling ang mga nasagip para hindi na sila bumalik sa ganitong uri ng trabaho. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nakuryente na, nahulog pa ang isang construction worker mula sa itinatayong bahay sa Caloocan. Saksi, si Jomer Apresto, exclusive. Baka malaglag ka pa dyan, relax ka muna pre, huwag ka muna gumalaw. Hinang-hina at tila lupaypay ang lalaking ito na nakadapa pa sa bubong ng isang bahay sa barangay 36 sa Caloocan City. Ang lalaki, nakuryente pala. Sa kwento ng admin ng barangay na nagsilbing first responder, nakarinig sila ng pagsabog mula sa isang transformer kahapon ng umaga. Maya-maya, nagsigawan na ang ilang residente na mayroong construction worker na nahulog sa bubong. Posibleng dumikit umano ang 23 anyos na biktima mula sa high tension wire na halos katabi na ng kanilang itinatayong bahay. Pagkita ko sa kanya, naka sa bubong, tas pilit siyang tumatayo. May malay naman, kinakausap ko, ang iniiwasan lang kasi baka mamaya mahulog pa sa bubong na pinagbagsakan niya. Sige, nagsusukat daw, siguro may sumabit siya ron, initya siya sa may kabilang bahay, sa bubong. Pinagayang yaga, parang 4th floor, bumagsak siya sa bubong ng 2nd floor. Nagtulong-tulong na ang mga tao sa lugar para makuha mula sa bubong ang biktima. Tumagal na mahigit 20 minuto bago dumating ang Caloocan DRRMD kung saan ginamitan pa siya ng spine board para maibaba at maisakay sa ambulansya. Kanina sabi ang balita critical, ang huling balita ako ngayon, medyo okay naman daw. Sabi pa ng barangay, nakahanda naman na sagutin ng may-ari ng itinatayong bahay ang gastos ng biktima sa ospital. Pero napagalaman na wala palang building permit ang pinagagawang bahay. Inireklamo na rin daw ito noon ng ilang residente dahil mayroong mga naglalaglagan ng mga debris mula rito. Hindi naman namin nabigyan ng barangay permit kasi hindi siya kumukuha eh. Sabi niya kumukuha siya para at least makapunta siya ng mayor's permit. Yun ang pag-uusap namin. Para bang binaliwala din, nagtayo siya ng tayo ng hindi namin alam. Gabi-gabi nagpapagawa pala siya. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa may-ari ng itinatayong bahay pero walang sumasagot sa kanila. Nagpaalala ang Meralco sa mga construction worker na dapat may mga nakakabit na conductor cover sa mga linya ng kuryente na malapit sa mga gagawing bahay o gusali. Dapat ay mayroon ding distansya na 10 talampakan ang gagawa mula sa linya ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto ang inyong saksi. Tanggal sa pwesto ang 8 pulis matapos umanong magnakaw ng 27 milyong piso mula sa kanilang operasyon sa Las Piñas. Itinanggi naman ng team leader ang mga paratang sabay giit na tinangka silang suhulan ng kanilang target. Saksi, si Marisol Abdurrahman, exclusive. Bulto-bultong pera pero 2 ang paliwanag. Sabi ng 8 pulis na miyembro ng Special Operations Unit ng Eastern Police District, ito ang ipinangsul sa kanila ng inoperate na Chinese sa Las Piñas na wanted sa kasong illegal possession of firearms. Kaya kinuha nila ito bilang ebidensya umano. Pero iba ang sumbong sa direktor ng Eastern Police District. Kaya binabawi sa mga pulis ang perang umaabot sa 12 million pesos. Nagnakaw daw sila. Maraming items na nawawala, ng allegedly nawawala, at pati mga pera. Sabi ng kapatid ng inoperate na Chinese, hindi ang kapatid niya ang nasa warrant na bitbit ng mga nagpakilalang pulis pero nakasibilyan. The police, they are come inside to arrest my brother, and then they just bring the arrest letter, and my brother is a totally different person, it's not the same person. Ginalaw rin umano ng mga pulis ang CCTV at pinabuksan ang vault. Kinuha umano nila ang 27 million pesos cash, higit pa sa na-recover sa mga pulis. Nawala rin umano ang di pa matiyak na halaga ng foreign currencies, gold bar at mga mamahaling alahas at relo. Ayon sa APD, sinibak na sa pwesto ang 8 pulis. Were they able to arrest the subject person? Actually, ma'am, na-aresto nga yung subject person.
Inihahanda na ng EPD ang mga reklamong administratibo at kriminal, partikular na ang robbery extortion laban sa mga sangkot na pulis. Under investigation na rin ang lahat ng kasama nila sa kanilang unit, kabilang sa nasisilip din. Hindi sila nakipag-coordinate sa Las Piñas. Wala silang body camera and wala rin silang ARD nung nag-conduct sila ng execution itong warrant of arrest. Nang makausap ko ang mga inaakusahan, tanging team leader nila ang nagsalita. Marinyang itinanggi ang aligasyon. Mali po lahat yun, ma'am. Hindi po totoo yun, ma'am. Ang totoo po talaga ron, ma'am. Huli namin sa warat yung tao, ma'am. Ngayon binigyan kami ng pera, ma'am. Hindi ako pumayag ron, ma'am. Kasi ang gusto, maiwan siya. So may mga nilabag daw? Ma'am, hindi ko na po masasagot yan, ma'am. Dinesarmahan at isinailalim na sa restrictive custody ang 8 pulis ng DSOU, kabilang na ang kanilang hepe, habang iniimbestigahan ang insidente. I cannot tolerate this kind of actuations. Nakakagalit. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Inflation o pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa bumagal nitong Marso mula sa 2.1% na inflation rate noong Pebrero. Bumaba ito sa 1.8% itong Marso. Mas mababa rin ito kumpara sa 3.7% inflation rate noong March 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mabagal ding pagmahal ng food at non-alcoholic beverages. Pilipinong cameraman na kasama ng inireklamong Russian vlogger na nambas sumunod ng mga Pilipino for the content. Maaari rin daw mapanagot ayon sa Malacanang. Nakarating na rin daw kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga ginawa ng vlogger at ipinag-utos na papanagutin ito. Kasabay nito ay nagpaalala ang palasyo na bagamat welcome sa bansa mga turista o dayuhan, dapat sumunod pa rin sa batas sa mga gumagawa ng online content. Taas presyo sa gasolina at diesel nakamba sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, base sa 4 na araw ng trading, posibleng tumaas hanggang 70 sentimo ang kada litro ng gasolina, hanggang 60 sentimo naman sa diesel. Ang kerosene, posibleng walang pagbabago di kay gumalaw ang presyo ng 20 sentimo. Kabilang sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo, pag-anunsyo ni US President Donald Trump ng reciprocal tariffs sa mga trading partner nito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pinabulaan na ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng pondo ang PhilHealth para tulungan ang mga may sakit. Sinabi po niya ito sa isang talumpati sa Antipolo kanina. Anya, sa halip na mabawasan ay lumawak pa ang mga iniaalok na serbisyo ng PhilHealth sa nakalipas na taon. Sinabi po ito ng Pangulo sa gitna ng kinakaharap ng mga legal na hamon hinggil sa issue sa pondo ng PhilHealth. Katatapos lang ng Korte Suprema sa mga oral argument kaugnay ng mga petisyong kumukwestiyon sa constitutionality ng paglipat ng nasa 89.9 billion pesos na hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. 3 Pilipino ang inaresto sa China dahil umano sa pang-eespiya. Ayon sa Foreign Affairs Department, tutulungan sila ng gobyerno. Saksi si JP Soriano. Natanggap na ng Department of Foreign Affairs ang abiso mula sa China na may 3 Pilipinong inaresto doon dahil umano sa pang-eespiya. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tutulungan ng gobyerno ang 3. The Philippine Consulate General in Guangzhou is providing all necessary assistance, including appropriate legal support for the said Filipinos. Ang pag-aresto sa 3 Pinoy inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry kahapon sa isang press briefing. Hindi pinangalanan ng China ang mga Pilipinong inaresto, pero sinabi nilang taga-Palawan ang mga ito. Lumabas sa iba't ibang Chinese media na ang isa sa mga Pinoy na inaresto ay nakitang malapit sa isang military facility sa China. Sabi rin sa Chinese media na sa isang press conference, umamin umano ang 3 at nagsabi umanong nagsisisi sila sa kanilang ginawa. Naghahanap ng paraan ang GMA Integrated News para makuha ang panig ng 3. Hindi pinangalanan ng DFA ang 3 Pinoy. The department has conveyed to the Chinese government to ensure that these allegations are tried with due process and with full respect to the rights of the said Filipinos in accordance with domestic law and the Philippines-China Consular Agreement.
Ang Philippines-China Consular Agreement ay pinirmahan ng China at Pilipinas sa Hong Kong noong 2009 kung saan nakasaad na ang isang Pilipinong masasangkot sa anumang problemang legal sa China ay maaaring tulungan ng konsulado ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, may ilang Chinese national ang inaresto ng mga otoridad dahil din sa umano'y pang-espiya. Nakita ang ilan sa kanila na nagmamanman sa may Palawan kung saan nagsisimula ang mga maritime mission papuntang West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Kumpleto na po ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap na kasong murder as a crime against humanity sa International Criminal Court. Kinumpirma ito ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Dagdag pa niya, walang Pilipinong abogado sa defense team. Hindi po kasama si dating presidential spokesman Harry Roque sa team dahil nag-a-apply ito ng asylum sa the Netherlands at hindi raw ito akma sa trabahong humarap sa ICC. Posibleng sa Lunes, lumabas ang formal na anunsyo hinggil sa defense team. Matapos magka-hamstring strain, handa na ulit sumabak si Ruru Madrid sa taping ng Lolong Pangil ng Maynila. Kamusta na nga ba ang kanyang lagay? Narito ang showbiz saksi ni Lars Santiago. Maayos na ang hita ni Ruru Madrid makaraang magka-hamstring strain sa taping ng Lolong Pangil ng Maynila. Pero para hindi mapuwersa ang binti, dumating siyang nakasaklay sa taping kanina. Ready na raw muling sumabak sa trabaho si Ruru. Alam naman natin kung gaano ako ka-passionate dito sa craft ko at pagmamahal ko rin dito syempre sa Lolong. Yung mga gantong klaseng pagsubok for me, ito yung nagsisilbing gasolina sa akin to work harder. It's a matter of kung paano ka magbabounce back doon sa nangyari sa'yo. Pangako ni Ruru, hindi anya mawawala ang kinagigiliwang action scenes ng mga manunood dahil tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Lolong sa kasamaan. Marami po na doon po sa original cast ng Lolong na mapupunta na rin sa Maynila. So abangan po natin yan kung sino-sino po yan. At talagang magiging ma-action po itong mga susunod na mga episodes na mapapanood nyo. Thankful din si Ruru sa magandang feedback sa Lolong Pangil ng Maynila na nakikita rin sa mataas nitong rating. Nakakatuwa kasi ang ganda ng storya, ang ganda ng feedback ng mga tao after nating sa panibagong yugto natin, napangil na ng Maynila siya. Sobrang na-excite ako, kaya nangihinayang ako dun sa momentum eh. So sabi ko, kahit na 4 na araw pa lang ako nagpapahinga, kinakailangan ko na ulit mag-taping. Siniguro naman ni Ruru na walang kailangang ipag-alala ang kanyang mga tagahanga. At soon ay may fun rest time naman daw si Ruru kasama ang girlfriend na si Bianca Umali. Self-healing naman kasi ang hamstring natin eh. Kumbaga kailangan lang po talaga siyang ipahinga. Nagpaplano kami ni Bianca na mag-El Nido ng Holy Week. To reset, makapag-focus ulit, makapagpahinga, as in, yung talagang pahinga. Na wala kang ibang iisipin, wala kang ibang gagawin, kundi, mag-enjoy lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Pinarangalan sa Reader's Digest Trusted Brands 2025 ang Kapuso Network at si GMA Integrated News Anchor Mel Tiangco. Kinilala si Tiangco bilang Most Trusted TV Presenter for News and Current Affairs. Sa ika-9 na taon naman, ginawaran ng Platinum Award for Most Trusted TV Network ang GMA Network. Si GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support Reggie Bautista ang tumanggap ng parangal. Muli namang kinilala bilang Most Trusted Entertainment and Variety Presenter
si It's Showtime host, Vice Ganda. Hindi lang good vibes ang hatid ng mga alagang hayop. Bit-bit din nila ang suporta at pag-asa para sa mga biktima ng sakuna tulad ng mga apektado ng lindol sa Thailand. Saksi si Bernadette Reyes. Cute, huggable, at pantanggal stress. Ilan lang yan sa karaniwang paglalarawan ng fur parents sa kanilang pets. Kaya hindi na nakapagtataka na base sa isang pag-aaral ng Commission on Population and Development, dumarami na ang mga Pilipinong mas gustong mag-alaga ng fur babies kesa magkaanak, lalo na sa mga gusto munang maging financially stable. Nakaaaliw rin kasi ang mag-alaga ng fur babies tulad ng pusang ito na hilig daw magtago sa karton. Ang isa namang ito wala nang makita sa haba ng bangs. Meron ding uma-attitude at palaging puyat. Biro pa ng isa, mas amo pa ang pusa at humans talaga ang alipin. Sabi naman ng iba, nakatulong din ang pet sa kanilang mental well-being. Malaki talaga ang naitutulong ng mga hayop, hindi lang sa damdamin, pero pati na rin sa mga sakuna. Sa Bangkok, Thailand, katuwang ng mga rescuer ang ilang aso para sa search and rescue operations, kasunod ng malakas na lindol kamakailan. Ang K9 unit tumutulong sa paghahanap ng survivors mula sa gumuhong building. Ang 2 golden retriever naman na reassign sa temporary shelter para maghatid ng comfort at emotional support. Sit. Ang mga bata aliw na aliw sa cute at fluffy na mga aso. Pero para sa iba pang kaanak na mga nawawala, hindi lang yakap at saya ang ibinibigay ng mga hayop na bumisita dahil ang kanila raw presensya naghahatid din ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.